Yung Camaro, magandang kotse yon kasi slick yung design. Pinantapat nila sa Mustang ng Ford. Chevrolet ito ang ano. So, naisip ko lang yung Camaro because yung tatlo nating senator na gusto kong tumayo eh. Kung sana makatayo. Kaso given na hindi natin alam na kung anong mangyari doon kay Joel, malaman natin kung anong mangyari na. But anyway, Camaro is Cayetano, Marcoleta, Robin, Padilla. Camaro. No. Maganda tumayo yung tatlo eh. Kung si Madam President, burdened nung impeachment niya at nung mainit yung mata sa kanya, baka pwede tumayo itong tatlo. Na, kung sakasakali, mapuwersa sila. Cayetano, yun naman is a God-fearing person. Ano? Dala niya yung mga Kristiyano. Dala niya yung Kristiyano. Si Marcoleta, INC. Si Robin, mga Muslim. Tatlo na tumayo, ganda eh. Talagang muscle. Muscle car. Ang Camaro. Cayetano, Marcoleta, Robin. Tinitira si Marcoleta dahil sa plunder. Tinitira si Robin dahil sa pagtulong kay Bato. Tinitira si Cayetano dahil sa obstruction, saka ano. Pagka napuwersa, sana tumayo sila. Bakit to? Sana tumayo para meron tayong muscle. No? Tatlong senator. And then sana sumunod yung iba na senator. Gusto lang namin, Bongbong Marcos, sabi mo mahiya kayo. Mahiya naman kayo. You're angry kasi flood control, ghost project, nagbayad tayo, wala man lang na isang hollow block, na isang semento, isang bakal. Paano gagawin natin? Yan may nagsasalita. Bakit sisiraan ninyo? Hindi nyo pa nadidinig yung buong kwento. Nasaan yung kwento ni Bersamin na nag-resign? Nasaan yung kwento ni Pangandaman, Amina? Nasaan yung kwento ng mga dating mga witnesses, DPWH, etc. Yung 14 pa at yung 7 pa. Bakit hindi natin madinig lahat? Gusto lang namin madinig yung katotohanan. Pero yung ginagawa ninyo, kunwari gusto nyong palitawin yung katotohanan, pero sinisira ninyo, dinidigdig nyo yung mga witness, tinatakot ninyo, kakasuhan ninyo, etc. Sasabihin nyo pang binayaran ng 5 milyon ni Defensor. To hell. Ang gusto ko madinig, ano yung partisipasyon ng mga senator, ng mga congressmen, ng mga cabinet secretary, ng lahat ng pati military. Gusto kong malaman, sino bang general dito pumaldo? Para alam namin kung sinong ikukulong, pag-ikot ng gulong. Tatakot kasi kayo Huwag niyong puwersahin yung pag-abuso sa konstitusyon, sa batas, kasi pikam-pika na kami. Ninakawan tayo. Binebendalo tayo, binubudol tayo. Kunyari may investigasyon, pero tinitira yung mga witness, pero yung mga involved, hindi. Yung lalaban sa administration, yun ang titirahin. Namputya yung selective justice na yan. Double standard. At kayong mga Pilipino, huwag kayo nagpapaloko. This is about our future. As a people. Nakakaya na tayo sa buong mundo. Wala tayong identity. Ang alam ng mga tao, corrupt dyan sa Pilipinas. Mga walang kwenta, drug addict ang presidente. Putragis yan. Kakaya tayo walang self-pride. Tapos bayaran mga tao dyan. Konti lang pera, wala na, kabig na. Paldo na. Bigyan mo 5,000, wala na. Sa eleksyon, bigyan mo 2,000, tapos na. Hanggang sa niremodel nila. Ngayon, ang binabayaran na, hindi yung tao. Yung makina na lang. Yung operator na lang. Bayaran mo 2 bilyon, tapos. Kaya nga, saan tayo? At yung feeling ko, kung sakasakali, Madam President, ikaw ang maupo, will you reboot the country? That's why I want to see you eye to eye. Hindi sa makulit no? I just want to know where you stand. Because kami,
We want to reboot the country under your leadership. I just want to know if what we're fighting for is really worth it. Kasi kung hindi tayo magre-reboot, magpapalit lang tayo, time out, substitution. Alis Marcos, et al. Lahat kayo, alis. Mga bendalo kayo, mga adik, alis. Pasok naman ngayon, pak. Wala lang mangyari sa atin. Walang reboot. Kaya nga yung idea ng junta, umaandar. Kung ganyan na rin lang, huntahin na lang natin. Putang niya. Extra-constitutional. Ganyan yung ginagawa ng gobyerno Binebendalo na nga Tinatarantado na nga yung konstitusyon Nagnakaw na nga Tinatago nga yung katotohanan. Tapos, all of a sudden, you are going to think constitution? Tangin ng mga yan. Di ba gago? Kung ganyan kayo ang laban, sige nga, magbendalo rin ng taong bayan. Ano gusto nyo? Magbendalo kami? Tumayo kami lahat sa kalsada? Mga putang na nyo? Magkaalaman tayo? Kung saan papanig yung armed forces tsaka yung PNP? Ay, nako. Well, anyway. Tingnan natin kung sino yung tatayo dyan. Ayaw makulong. Kasi nga, tumatalab yung sinasabi na administration na huli, kata. Yung ganun ba? Huli, kaso, kaliwa kanan. Ako, sinasabi ko sa inyo kayong huwag kayong magkakamali sa amin. Any SFGF, no? Any SFGF, pagka kinasuhan nyo, we will stand as a group. Anyone na kasuhan nyo sa amin, putangin na ninyo. Kala huwag nyo kami tatakutin. Tanginan nyo kayo matakot sa amin. Magkago kayo. Nananahimik kami. Gusto namin magkaroon ng accountability. Gusto namin panagutin natin yung mga tarantadong nagnakaw. Yung mga naging accomplice dito. Gusto namin yung konstitusyon ma-implement na kayong bumababoy. Pero pagka binigyan nyo kami ng dahilan na yung konstitusyon na yan, lintik ninyo, na ayaw ninyo sundin, ayaw nyo igalang, maggagawa kami ng bago naming konstitusyon, mga animal kayo, na mas matindi. Bitay kayong lahat, mga animal kayo. Nakakainis kayo. Sinisira nyo yung oras namin. Yung dapat ngayon, nanonood na lang ako ng Netflix Dami kayong pati yung mga drama series, di ba? Pare-pares naman yung kwento. Pare-pares naman yung kwento. Lintik na yan. Ay. Daming Pilipinong nagkakasakit, ang daming Pilipinong umiiyak, ang daming nagugutom. So, kung patatagalin pa hanggang 2028, lintik na yan. Tapos nun, walang reboot, papalit lang, or hindi magkaroon ng palitan dahil sa in 2 taon, mas marami silang nakuwang pera, mas kaya nilang baguhin, baboy na nga lang na institusyon What do you expect of this country? It will fail. Yun yung ba gusto natin? A failed state, a narco state, a communist state. Lintik. This is not the kind of country na pinaglaban namin noon. Kaya kami mga wala na sa serbisyo, mga dating sundalo, nagagalit kami. At tapos kayong mga walang ka-torya-torya, mga retired, na pumapanig sa mali. Putang ina. Masama magsalita yung 18. Kasuhan pagka mali yung sinasabi. Pagka nag-perjure. Pero based on what they are saying, is it not but right na yung sinasabi nila, i-cross-check, i-cross-examine, mako-corroborate ng ibang testimonya, ng ibang testigo. Tinatakot nyo to para yung ibang testigo hindi lumabas Manggago kayo. At palilitawin nyo, parliamentary, nasa batas kayo, mga gunggong kayo. Ninakawan nyo kami. Ninakawan nyo kami. Trilyon. Mga
Ina nyo. Sorry. Gigil ako eh. Mga PI kayo. Tapos mananakot kayo. Tapos kayo may katwiran. Kayo pa magbabayad ng troll. Pera namin yan, binabayad din nyo eh. Para siraan lahat ng tao, takutin nyo. Ano pa talaga gusto nyo? Revolusyon? Tanginang putargas kayo. Doon pupunta. Iniiwasan namin yun. Ayaw namin. Kayo na masimbahan. Ha? Ano, pumapaldo ba kayo? Simbahan? Kitang-kita nyo nang may mali. Ano yung doktrina sa simbahan? Ha? Huwag magnakaw. Huwag magsinungaling. Di ba? Huwag kang magbibigay ng maling witness laban sa iyong kapitbahay. Thou shall not bear false witness. O tara, tanginan ko, ilan na yung binayolate niyan? Kandidato na kayong mga paring gago, kandidato na kayo sa bahay ni Satanas. Mga animal kayo. Kakaya kayo. Kayo pa naman yung dapat na nag-guide sa amin. And here you are, pinagsasabihan ko, mga ungas kayo, pumapaldong mga gago. Yung iba matitino eh. Pero yung iba diyang gago eh. Kaya kayo. So, where do we stand, mga kababayan? Huwag kayong masisiraan ng loob. Magsalita yung ganon yung idol ninyo. Hayaan nyo. Right niya yun eh. Huwag nyo pwersahin. Right ninyo. Right niya. So, lahat tayo. Hayaan nyo. Isa lang ang laban dito eh. Yung tama at mali. Yung katotohanan, yung kamalian. No? Good, evil. Yun ang laban eh. Kaya kunyari, bumigay yung ayaw tumayo ng leader, let it be. Because eventually, she will find herself, God will give her the spirit, and probably she will stand up in the right time. Or somebody else will be appointed to stand up so that matatapos lahat ito and she will be safe. Now, how it will happen, I don't know. Ganun na lang tayo. Kaya nga, kung pwede, Kamaro, or kung sino man, Kamaroba. Pati si Bato eh, Kamaroba. Cayetano, Marcoleta, Robin, at Bato. Kayo, tumayo kayo. Kamaro ba? Tumayo kayo. Gusto nyo, dami nyo si Amy. Kamarobay. Mas maganda, buka yung tumayo eh. Ngayon, kung sakasakala, I have some questions. Tumayo kunyari sila, then what? What happens? I don't know. What if nagkaroon kayo ng agreement, magkaroon ng with the military, wag nang gulo to eh. Maghunta na lang kayo. Yon. What? Pwede bang ganon? I don't know. Kunyari, tumayo itong mga senators natin. Okay, binoto sila ng taong bayan, credible enough sila. Itong majority, wala pang bagong majority, malaman natin bukas. Tapos nun, yung mga retired, yung mga ibang grupo, at yung ibang mga kasapi dito, magtayo na lang kayo ng kunyari, ng ng idea, kunyari ng civil military junta, members of the armed forces, etc. Linisin nyo. Pilipinas, 2 taon. 2028, we hold elections. Corrected na lahat. We only have Congress, 18. Senators, 18. Yung junta will appoint initially yung 18. Yung lahat ng department heads, agencies, well, we terminate all of the agency heads. Yung pinaka-senior na career officer dyan, you take charge until such time you are appointed permanently or somebody else is appointed to be your leader, to be your head, department head. Ganon din sa armed forces, sa PNP, every institution of government. Appoint. And the council will vet. Kung yon, kung ganon, I don't know.
pwede kasi, I'm just analyzing how things may unfold. Tumayo. Well, anyway, kasi yung peg nitong si Madam Inday, 2028. So, 2028, ano mangyari? 2026, 2028. Linisin. Ayusin buong Pilipinas. I-full coverage natin yung health natin. I-zero balance, i-zero billing natin para masaya tayo. Putang na, lintik na yan. 5 to 6 trillion tayo every year. Kawawa Pilipino. Might as well, yung 500 billion, lagay natin sa, sa health. Para zero billing tayo na. Masaya Pilipino. Unahin natin yung mga, pwede naman i-phase in natin yan eh. Una yung mga gumigiba ng pamilya. Gumigiba. Cancer. Yung mga ganun ba? Dialysis. Heart. Yung mga ganun ba? Mga congenital diseases. Yung putang yung makita mo, walang paa. No? Naknang putya, oh. Kawawa, bata, lalaki. Sus Mariosep. Yung may sakit sa puso, may leukemia. Yun yung mga gumigiba ng pamilya eh. Pero kung sasagutin natin yan, nababawasan natin yung mga Pilipinong umiyak. Think about it, mga politiko, no? So, parang wala ako nadidinig sa inyo kasi panay rhetorics eh. Ayusin natin yung bansa natin. Ang gusto natin, ang bawat Pilipino naman gusto mayaman siya eh. O, anong gagawin natin sa kuryente, tubig, internet? Anong gagawin natin sa AFP, PNP, modernization? Anong gagawin natin sa Gera with China? Anong gagawin natin dyan sa WPS? Joint exploration na lang. No? Press to all, enemy to none. Let's declare it. Anyway, the Americans are convinced that they don't need the bases if they are friends with China. So, pwede siguro if kunyari tumayo yung 13, 13, o yung ilan na lang silang senators, no? Na compost mo. Okay lang sa akin. If Council of Elders sila, natin, initial, no? Sinuportahan ko niya rin ng taong bayan, kayo nandyan, pasok yung ibang mga military sector, retired or active, boom, civil military junta, linisin ang Pilipinas. Get rid of all these corrupt politicians. Mark Coleta, come on down! You have the floor. Imbestigahan mo lahat. And then, let's have 2 years. Kayo, you have 2 years. You have 2 years. Linisin niyo ang Pilipinas. Council of Elders. Simulan niyo Camaro. Cayetano, Marcoleta, Robin. Bato. Na? All the senators. Because you were all voted by the Filipino people. As Marcos was voted, Inday Sara was voted. Marcos, pumapalpak eh. Inday Sara, kinakasuhan. Ayaw niyang makomite. So, para malinis, pwede yung national elected na senators. Milyon din ang boto nila eh. Now, constitutional, Inday Sara. Unconstitutional, question mark. Kasi nandun kunyari si Cayetano, if he remains a Senate President, he's still the constitutional ek-ek. But pag kunyari nagbago and then it's win Gatchalian with the new majority because Joel Humudas, kunyari pumunta doon sa kabila, patay kang bata ka. Hindi na si Cayetano ang number 3 man. It's going to be Win Gatchalian. Madali yun. Walang problema. Taong bayan masusunod eh. You piss off the Filipino people, the sovereign Filipino people, they just stand up and then declare. Putangin na nyo, banggago kayo, gunggong kayo, binaboy nyo yung bansa namin. Kami naman ngayon ng tatayo. Tangin na nyo. We support the right-minded people who are willing to reboot everything. So, lahat ng gustong sumali na i-reboot ito, i-reboot na natin before we hold elections sa 2028. Ayusin natin yung COMELEC. Ayusin natin yung the process, how we get our candidates. Because sa akin, mas maganda yung marami tayong mga potential candidates from president down the line. It's just a matter that they are vetted by COMELEC. Ayusin natin yung COMELEC.
Ayusin natin yung healthcare, ayusin natin yung food security, DA, ang daming ano sa DA, ang daming mga ek-ek dyan. Pati yung ano, yung may NFA pa ba? Pati yung smuggling ng mga whatever. Maraming ano pa-DNR. Pati yung pag-title ng mga lote-lote na government land na tatitlean. Anak ng putya yan. Bitayin natin lahat ng mga gago, lahat ng gumawa ng pera. Bitayin natin lahat. I don't mind na mabawasan tayo ng Pilipino. Marami naman tayo, 120 million tayo eh. Kahit mabawasan ka ng 20 million, okay lang eh. Pero matino na yung bansa natin. You know, kahit ilan yung patayin nyo dyan, pagka hindi nyo binago yung setup, pag hindi natin naintindihan ang yung pinaka-core na problem, the failure of the family, failure of education, the institution. Kasi lumalaki yung bata na walang values eh. And then yung failure sa workplace. Yung tatlo na yon, a good 40 years ng tao, enough to mold him to become a corrupt politician one day if they decide to become a politician. A corrupt manager one day if they join the corporate, or a corrupt military man or policeman. They were formed by a culture that is maline. 377 years Kastila, 50 years Kano, 5 years Hapon, 80 years kapwa Pilipino, from 1946 to 2026, 80 years. So you're talking of 500, how many years? 1521, 505 years. Imagine that. How many generations? Kung 50 years ang isang generation, you're talking of 10 generations. That's why we are a sick man of Asia now. That's why we have this Bendalo, we have these drugs, we have this putang CPP, NP, NDF, we have all this stupid nonsense. Tapos ngayon inimbestigahan, butata silang lahat. Ayun, tinatago. May nagsalitang delivery boy. Ngayon ang sinasabi niyo, mga walang kwentang sundalo yan. Hindi namin yan, dinidisown namin yung mga Marines na yan. Lintek na yan. And I am surprised to hear fellow PMAers, Cavaliers, kakaya kayo. Sinisiraan nyo itong mga nagsasalita. Hindi nyo pa nadidinig yung sinasabi. Sinungaling na kagad. Tinatanggap nyo yung sabi-sabi na tumanggap ng 5 million. Galit kayo doon. Putang ina nyo. Sorry pero putang ina nyo. Yung tinanggap na paldo-paldo na ilang maleta, di kayo galit? Gago. Buti nga nagsasabi, nag-deliver kami eh. Ang small na maleta, 20 million to 30 million. Medium na maleta, 30 to 40. Big maleta, 50 to 70 million. Ano mga putya. Di kayo nagre-react doon. Pero doon sa Marines, nagre-react kayo, binigyan ng 5 million. Di ka pa kayo sigurado kung tama o mali. Bakit hindi natin i-cross-check? Sino nagsabi na nagbigay? Si Matibag. Oh, niniwala kayo kay Matibag. Kaya nga, kung ganyan tayo, may taswel, magrevolusyon na lang tayo eh. Magpatayo na lang tayo. Malabas ko sino, mananalo dyan yung may katwiran eh. Gusto nyo ba ganon? Wala naman kayo bubugi. Salita-salita. Putang ina nga, sayang yung marangko ninyo, sayang yung pinagdaanan ninyo. So mga Pilipino, saan tayo? Sana tayo ngayon? Huwag kayong nasisiraan ng loob dahil sa nagsalita si Inday Sara ngayon. She has a reason for saying that. If you trust her, you trust her more. Ba't kayo takot na sabihin? Parang yung armed forces. Kaya nagkakaroon tayo ng problema eh. Lahat kayo, praises sa presidente. Bangag na yung presidente. Good, Mr. President. Astig, Mr. President. Panay tayo sip-sip buto. And again, that's because our culture, after 500 years, yan, problema. Kaya nga lahat na nangyayari ngayon sinasabi ko, simptomas yan.
Yung paninindigan ng isang Pilipino, hindi kagaya ng isang Pilipino, iba-iba tayo, yung iba walang paki. Yung iba kumakampi pa sa mali eh. Because yung kultura natin, yun ang problema. Yung tinanim na puno, yung buto, yun yung problema. Simptomas lang yung korupsyon, yung bendalo, yung droga, simptomas lahat yan, CPP-NPA. Kasi nga mali-mali eh. Na alam mo ng mali, ganun ka lang. Ayaw mong mapusoy eh. Kasi babayonetahin ka ng Hapon, ibabartolina ka ng mga Kastila, huwag ka na maging bayani. Putang na pinapatay eh. O, nasa si Bonifacio, nasaan yung mga ninuno ni Bonifacio? Nagkapamilya ba si Bonifacio? Si Del Pilar, meron ba siyang pamilya? Wala, mga batang namatay eh. Kaya parang nasa DNA natin, you will survive pagka hindi ka nakialam. Pero, pagka hindi ka nakialam, namamayagpag yung tarantado, kaya nga inabot tayo ng 377 years sa Kastila. Pasalamat tayo, nandyan sila Aguinaldo, na tinarantado rin ng kapwa Pilipino. And up to now, ganun tayo. Tinatarantado tayo ng kapwa Pilipino. 1946 to the present, yung tinarantado tayo ng tatay, Marcos Sr., na nagkaroon ng ano tawag dyan, martial law. Ngayon, Marcos Jr., silent martial law. Natarantado rin tayo. If your idol, your perceived leader, fails to inspire you, find someone else who will inspire you. If nahirapan ka, ikwento mo so that others can inspire you. Pagka ngayon nagkaroon ng turnaround at may tumayo dyan, senator, kung Camaro, tumayo kunyari, Cayetano, Marcoleta o kaya si Robin. Bakit? Sakto eh. Christian, representation, si Cayetano, si Marcoleta, INC, si Robin, Muslim Brothers, Camaro. Tumayo yung tatlo, okay na ako. So, tumayo yung Senado ng matitino, mas okay ako. Suportahan natin, mga kababayan. And then from there on, bahala na kayo kung anong gusto nyo mangyari. Suggestion ko lang, mag-reboot tayo. No? If you go Constitution, Inday Sara, come on down. If you go unconstitutional, because yun ang gusto ng tao, you go civil-military junta. If you go a mix, civil-military junta, Inday Sara is the figurehead. Because right now, this government, I cannot fathom, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan tumagal pa ng 2 taon. After what they're doing. Lahat sila. Sobre. Punta ka na tatakutin yung mga tao na aresto, tarantado kayo. Subukan nyo, gawin nyo sa akin. Gawin nyo sa akin. Magkaroon akong rason, personalin ko kayo. Mga gago to mga to eh. Mga langaw na pinadapo lang natin. Punta tayo ng mga yan. Sinusweldohan natin yung mga gagong to. Ninakawan tayo, tapos kinukonsinti lang ngayon ng magdanakaw. Mga animal. Tapos nagtatago sila sa mga batas natin. Ang pinipilit tayo na sumunod tayo sa konstitusyon natin na silang bumababoy. Hindi ka ba mainis niyan? Tapos magbabayad sila ng mga troll, magbabayad sila ng mga using our taxpayers' money. And they have nothing to show for. Anong ginawa nila sa 4 na taon? Nasaan yung mga bahay? 6 na milyon, pangako. Dapat ngayon, nakaka-4 milyon ka na bahay eh. O nasaan yung bigas? 20 pesos. Dog rice nga, 39 eh. Kabibili ko lang kanina eh. Tarantado, 20 pesos na bigas. Gago. Tapos, wala ka, gasolina natin. Tapos kakabenta mo lang na airport. Gano? Ilang bilyon yun? 49? Tapos binenta mo pa yung yung sa Kaliraya. Yung hydro-ek-ek. Panay kay benta. Nasaan yung pera? Yung pera ng PhilHealth. Sinuli nyo na ba?
Gago tong mga taon to. Tapos kayo nagpapaloko, mga kababayan. Hindi, dapat hindi kayo nagpapaloko na. Kausapin nyo na kausapin, engage nyo yung iba. Kung mag-aaway kayo, mag-aaway kayo. Mali eh. Nangingibabaw yung kadiliman eh.